Kilat News Updates. Mga balita ngayon, barko ng Philippine Navy nagtamo ng superficial damage sa Philippine-Malaysian Naval Exercise. Kasambahay at alaga nitong 3 taong gulang patay matapos matrap sa sunog sa isang bahay sa Malabo. 5 kawani ng LTO timbog sa pangingikil sa Nueva Vizcaya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine Navy na nagtamo ng superficial damage ang missile frigate na BRP Antonio Luna sa kasagsagan ng Malfi Laut 2025 sa Perak, Malaysia noong nakaraang linggo. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez, naganap ang insidente noong Agosto 27 habang maingat na nagmamaneobra ang BRP Antonio Luna sa isang makipot na espasyo sa Lumut Naval Base. Nilinaw naman ni Martinez na minimal lamang ang pinsala at sa outermost portion lamang ng port side ng barko. Wala ring nasugatan sa insidente. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa paglahok ang BRP Antonio Luna sa lahat ng at-sea events ng pagsasanay. Patay ang isang kasambahay at alaga nitong 3 taong gulang na bata habang sugatan naman ang isa pang 6 na taong gulang na bata sa nangyaring sunog sa isang paupahang bahay sa Sosiego Street, Barangay Tinajeros, Malabon City kaninang madaling araw. Ayon sa isang residente ng lugar, naamoy niya ang nasusunog na plastik at goma sa labas ng kanilang bahay at nang silipin nito ay nakita niyang malaki na ang apoy sa katabing bahay. Agad nirespondihan ng ilang residente ang nasusunog na bahay kung saan una nilang nailigtas ang 6 na taong gulang na bata mula sa ikalawang palapa. Nadatnan naman nilang nakadapa at yakap-yakap ng 40 anyos na kasambahay ang 3 taong gulang na bata na parehong wala ng buhay. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang 2 biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Critical naman ang kalagayan ng 6 na taong gulang na bata. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula rin makalipas ang 40 minuto. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. 5 kawani ng LTO Regional Law Enforcement ang arestado matapos maaktuhang nangingikil sa entrapment operation sa Bambang, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 1. Ayon sa investigasyon, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng 5 individual kabilang ang may-ari ng van na nahuli ng LTO. Imbes na 200,000 pesos na multa, napagkasunduan umano ang 25,000 pesos na baya. Bukod dito, hinihingian umano ang mga biktima ng buwanang lagay 1,000 pesos kada unit at 2,000 pesos para sa green plate, kapalit ng hindi paghuli sa kanilang mga sasakyan kahit wala ng prangkisa. Sa pahayag ni Major Randy Velarde ng Bangbang PNP, mismong ang team na nanghuli sa mga biktima ang sangkot sa pangingiki. Sa planadong abutan ng pera, nahuli ang mga suspect. Nakuha rin mula sa kanilang hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.69 grams, drug paraphernalia, 3 baril at mahigit 123,000 pesos na cash. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 3019 o anti-graft, RA 6713 o Code of Conduct, RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.